what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Philippines Trending News. At ito ay pinamagatang kakapasok lang na bunyag na Kongreso bumaliktad, tinuro si Tamba, wala nang kawala, Aimee PBBM naggalit na, haba. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Philippines Trending News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Samantala, kumuha pa tayo o ng mga karagdagan pong balita mula naman po dyan sa may mababang o sa iba pang mga reaksyon ng mga dating opisyal at doon po sa mababang kapulungan ng Kongreso dahil pinaplano po ngayon ni dating House Speaker at kasalukuyang Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na maghain ng isang petisyon sa Korte Suprema para questionin ang isinusulong na People's Initiative na layuning amyendahan ang saligang batas. Ibinunyag ni Congressman Alvarez na isa ding abogado na kasalukuyan siyang nangangalap ng ebidensya para suportahan ang kanyang ihahaing petisyon. Ang planong ito ng mambabatas ay kasunod na rin ng inisyong manifesto ng Senado noong araw ng Martes na tumututol sa signature campaign para sa charter change. Sinabi pa ni Congressman Alvarez na ito ay isang magandang development at malugod niya ring tatanggapin ang mga senador na nais anyang makiisa sa kanyang petisyon. Umaasa din ito na maging ang kanyang kasamahang mga kongresista sa mababang kapulungan ng Kongreso ay maninindigan din at huwag matatakot sa ginagawa umano ng liderato. Sa ngayon, inaantay pa ni Congressman Alvarez ang tamang panahon para ihain ang kanyang petisyon dahil inaantay din nito na maihain pa ang mga nakalap na lagda para sa People's Initiative na nasa Commission on Election at subject para sa verification. Kung matatandaan na isinusulong nga noon ng dating House Speaker sa ilalim ng Duterte administration ang charter change at itinulak din niya ang pag-shift ng ating bansa tungo sa federal government. Subalit kanya ngayong kinikwestiyon ang kasalukuyang People's Initiative dahil sa umano'y korupsyon sa gitna na rin ng napaulat na panunuhol umano sa mga tao ng ayuda kapalit ng kanilang mga lagda. Itinuro din nito si House Speaker Martin Romualdez na nasa likod umano. Ay, suhol na yan. Kailan ba makakarating dito? Joke lang. Ng People's Initiative na kanyang inilarawan bilang TI o Tambaluslos Initiative. Subalit makailang ulit na rin itinanggi ni House Speaker Romualdez ang aligasyon na nagdadoubt sa kanya sa People's Initiative. Samantala, dapat umano na i-dismiss ng Commission on Elections ang People's Initiative. Yan ay yung naglalayo na baguhin ang konstitusyon. Ayon nga kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, may paglilinaw ang dating maestrado na ang People's Initiative ay pwede lamang magpanukala ng ilang amyenda o kaya naman na ilang pagbabago sa mga bahagi ng konstitusyon at hindi ang revision o ganap na pagrebisa at pagbabago sa saligang batas base na rin sa mga probisyon na nakapaloob sa 1987 Constitution at sa 2006 Supreme Court case na Lambino versus Comelec. Nilinaw din ni Carpio na ang Constitutional Convention at ang Constituent Assembly ay parehong pwedeng amyendahan at irebisa ang saligang batas. Hindi tulad ng People's Initiative na amendments lamang ang pupwedeng gawin. Sa isinusulong kasing People's Initiative, layunin na magkaroon ng botohan ng magkasamang Kongreso at ang Senado imbes na magkahiwalay ito. Binigyang din pa ng dating maestrado na kailangan ng matinding debate at recorded na proceedings para naman maisakatuparan ang pagrebisa sa ating saligang batas. Sakaling tanggapin ng Commission on Elections ang People's Initiative, maaari raw dumulog ang mga kontra dito sa Korte Suprema. Ngayon, grabe, no? I-deny niya lahat. Sanay na sanay. Pangalawa po yan. Nakikita niyo po yung trend. May trending tong taong to. No? Lahat ng tao pwedeng sabihin tapos pwedeng niyang kontrahin na siya lang ang tama. Marites daw yung presidential sister. Grabe. Ngayon lang po tayo nakarinig. Matagal na pong senador si Senator Aimee. Meron po tayong nababalitaang mga senador, dating senador. Katulad nila Trillanes yan. May tatak na marites. Pero ito si
Senator Amy, wala pong tatakto ng pagiging marites. Pero sa totoo lang, no, si Senator Amy is ngayon lang talaga siya kumibo. Ngayon lang talaga siya nagsalita o nag-akusa ng mga ganyan. Sa tagal ng panahon niya sa pagiging senador, ngayon lang siya nagkaganyan. Ngayon lang siya naging ganyan. No, at isa pa, sa pinsan niya pa siya talagang bumabanat. Kasi kung talagang para sa akin, kung talagang marites si Senator Amy o gawa-gawa usap, kung talagang puro epal lang si Senator Amy, siguro dapat dati niya pang ginagawa yun. Pero ngayon niya lang talaga ginawa yan ng ganyang katindi. At isa pa, kahit na magkadugo o magkamag-anak, talagang talo-talo. Kasi siguro may napansing hindi talaga maganda. At syempre, dun sa isinusulong is talagang maaapektuhan sila. Kumbaga, pinaglaban niya din ng Senado. Kasi kung sila tatahimik lang, sila yung magiging dehado rito. No? Pinaglaban lang nila rin yung karapatan nila. Kaya ganyan. Hanggang sa rumolyo na ng rumolyo, uminit ng uminit ng uminit ng uminit. At isa pa, sinabi nga ni Senator Amy na nadadawit na ang pangalan ng ating presidente dito sa issue na to na hindi naman dapat nangyayari. Wala na naman siyang kinalaman. Nagmamarites lang ang lahat na nagtuturo sa kanya. Ilang congressman yan, no? O ngayon, sumabit pa si Joel Villanueva, galit na galit. Anong sinabi ni Joel Villanueva? May mga salaysay na sila. Merong mga mayor na nagtuturo na congressman. Meron pa rin siya nakausap, congressman mismo, na nagsasabi na si speaker. Lahat yan marites. Sa kanya, no? Si Pulong, eto si Alvarez, eto si Congressman Lagman, si Senator Amy Marcos, si Senator Joel Villanueva, lahat sila marites. Si Coco Pimentel, sinuri niya. No? Alam niyo yung nasuri ni Coco Pimentel, hindi po ito maiisip ng tao. Meron po bang mag-initiate ng tao nang maiisip niya? Kasi po, alimbawa, magdirektahan po tayo. Alimbawa, may matalinong tao. Sabi ko nga sa inyo, provision yung babaguhin niya, hindi yung paraan ng pagboto. Ang pinababago po yung separate voting ng House and Senate. Sino po bang makikinabang doon sa voting as one? Hindi ba mga congressman? Oo, ilan lang naman ang senador. Hindi po ba? Kung ako po yun kung ako po magpapanukala ng batas, babaguhin ko yung saligang batas, definite yung mga batas mismo yung babaguhin, hindi po yung ayun nga, binigay kong halimbawa, kung ako po yun, maiisip ko, bitayin yung mga corrupt na official. Yun yung ipapabago ko bilang People's Initiative. Hindi po yung paraan ng pagboto. Sino lilinlangin nyo? Sino ba makikinabang doon sa paraan ng pagboto? Mga congressman, tapos sabihin nyo, wala kayo? Kasi wasay na dyan ang Senado Di ba? Kapag vote as one, 24 laban sa 300. O, di ba? Wasay na talaga sila dyan. Kahit na magtatatalak sila yung Senado, wala na talaga kapag nangyari yan. So, ang inaasahan din nila is yung People's Initiative, yung inaasahan nga ng Congress, kasi nga, alam nila na hindi naman aayon ang Senado dyan o kahit sino. So, kapag nagkaroon ng People's Initiative na kompleto na nila yung pirma at maraming umaayon doon, kumbaga, walang makakatalo sa lakas ng mga tao. Diba? Ang lalabas doon wala hiniling ng mga tao, gusto nila ganun ang mangyari. So, yari na. Oh, diba? Pero dyan sa mga bayaran na yan, hello. Tinatanong ko, kailan ba yan meron dito? Joke lang, joke. Baka sabihin niya naman mga katunay, ha? Ako hindi ko ipagbibili ang aking prinsipyo. Diba? Kahit yan pa ay 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon. Mga tunay. Wala kayong kinalaman lahat. Ang tindi, no? I-deny lahat yan. Ang dami pong nagtuturo na kayo, tapos walang kinalaman. Sino po kung hindi kayo? Mga tauhan yan. Supporter niyan yung nagpatunay. Diba? Si Mike Abe, tsaka to si Jam Magno. Yung mga tao niyo yan Supporter niyo yan Hindi niyo naman sinita. Sabi nilang ni Jam Magno, hindi yan vote buying. Yan ay incentive. Dahil pumirma kayo para sa People's Initiative.
Meron bang People's Initiative na ganyang kabilis? Kung hindi yan nakalatag, sino po ba nakalatag sa lahat ng congressional district sa inyong palagay? Sino po nakalatag sa lahat merong tao sa congressional district? Di ba mga congressman? House of Representative? Alam na ng lahat ng tao. Tapos i-deny mo pa na wala kang kinalaman. Grabe. At intindi po ng balik, no? Ito ang sinabi niya sa mga senador ngayon lang. Magtrabaho kayo. Paulit-ulit. Pinakinggan ko. Sabi ko, parang saramplaka pala to. Magtrabaho kayo, mga senador. Magtrabaho kayo. Tapos na kami sa trabaho namin. Tapos na. Natatapos pala yung trabaho na yun. Ano ba? Hindi matatapos ang trabaho. Tama na, Sir Badong. Hanggat nandiyan ka sa iyong posisyon, ay hindi matatapos ang trabaho na yan. No, kung ilang termino ka dyan, kung ilang taon ka dyan, dyan sa iyong posisyon, ganun yan. Diba? Hindi mo pwede kasing sabihin na tapos na trabaho namin, ganito. Ibig sabihin, yun lang ba? Yun lang ba ang trabaho na dapat gawin? Sa kabila ng mga nangyayari ngayon, napakarami kayong dapat trabahuhin sa buong termino nyo. Ang daming problema na dapat lutasin at ang daming problema na dapat nyong pagtulong-tulungang resolbahin. Ano talaga trabaho nyo? Tapusin daw ng mga senador yung trabaho nila dahil tapos na raw sila noong Setyembre pa. Natapos na raw ang trabaho nila noong September. Ano ba yung trabaho nila yung natapos? Ano yun? Alam ko hanggang 2025 ang trabaho nyo. Oh, yun. Bilang mga congressman. Ayun, hanggang Hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi niya. May sinasabi pa siyang para sa SONA. Nagtatrabaho kayo para sa SONA? Hindi ba ang batas na ginagawa nyo ay para sa pangmatagalan, batas ng Pilipinas? Ano yung sinasabi mo magtrabaho para sa SONA? Naiiwan daw yung Senado, magtrabaho daw. Huwag daw pakialaman yung People's Initiative. Ang malupit niyan, sumulat pa pala sa Senado. Alam niyo kung ano yung laman ng sulat? Kung gusto raw ng Senado, susuportahan din nila, mag-People's Initiative din daw. Kita mo? Nasa sulat mo, nahuli ka na eh. Kung gusto raw ng Senado, mag-People's Initiative din daw sila. Susuportahan parang daw. sinabi, no? Parang, nangingit ba kayo sa People's Initiative namin? Ay, di mag-People's Initiative din kayo. Para quits na. Parang ganun eh, no? Pinush pa yung Senado na mag-ganun. Ano ba yan? Para naman bata tayo rito. Wala ka pa rin kinalaman sa People's Initiative? Ayan po ang dala-dala ng mga vlogger nila at ng mga supporter ni Tambi, no? Bakit nyo pinakikilaman yung Constitution? Sa Constitution, hindi po maiisip yan ng mga tao na ang makikinabang sa kanilang People's Initiative ay mga congressman. Kung mag-People's Initiative po ang mga tao, para po sa kanila, sa grupo nila, kung sino may nag-initiate. Ang makikinabang, congressman Nasa kanila yung credits niyan eh. Wala akong kinalaman dyan. Magtrabaho na lang kayo kaysa nagmamarites kayo. Kung ano-ano mga sinasabi nyo mga senador, pinakikialaman nyo kami sa Kongreso. Magtrabaho na lang kayo. Trabahuin nyo dahil tapos na kami. Magtrabaho. Paulit-ulit po yun. Hindi kasi maaaring hindi makialam ang Senado rito eh. Kasi talagang sila maaapektuhan dyan kapag hindi sila nakialam dyan. No? O magtrabaho sila. Alam naman natin na nagtatrabaho yung Senado. O nakikita ko naman yan eh. Pero syempre, kapag hindi nila pinansin yan, no? Kumbaga, huwag nyo nang pansinin yung People's Initiative namin. No? Bahala kayo, magtrabaho kayo dyan. Ang tanong dyan, hindi ba maaapektuhan yung Senado? Sa ganyan, katulad ng vote as one na mangyayari, syempre apektado sila dyan. Kaya hindi mo rin sila masisisi, no, na kumikibo sila ng ganyan, nakikialam sila dahil may posibilidad na mapakialaman din sila doon sa nakasaad na yon na sinusulong. Sabi ko nga, ganito pala magsalita tong si Martin. Paulit-ulit, pinagtatrabaho niya yung Senado. Dahil etong malupit na sinabi, wag niyong pakialaman yung People's Initiative. Dahil yan ay trabaho ng mga mamamayan. Trabaho ng mamamayan. Naririnig namin yung paano mangaral eh. Pag pumirma po kayo dyan, di ba pinalabas ng TV5? Pag pumirma kayo dyan, mabibigyan kayo ng ayuda. Sana all. Hindi ko nga alam kung ano yung ayuda nung binibigay ng DSWD. Yun mismo, yung ASICS ba yun? Hindi ko lang matiyak kung ano yung tawag dun. Hindi mo madidinay yan. Lahat ng tao nakaturo sa'yo.
Kaya ka nga kulelat. Daming lumabas eh. Imagine niyo, just imagine po mga kapatid ha. At yung pagkakulelat niya, hindi po yung 5 lang yung lamang, no? Hindi po ganun yung pagkakulelat ni Tambi. Ang pagkakulelat niya talagang yung kulelat eh. Oh, wala raw Ako, siyang lalo na kaya ngayon, paano kaya yan, no? Sa election, syempre, ang dami talagang ano sa kanya, daming against na kay Tambi ngayon dahil sa nangyaring ganito. Ako, sinasabi nga ng Sir Badong, kulelat na si Tambi, lalo pa atang ataking kaalyado. Nakikinig ka kasi Sara Duterte napapatambi din tuloy yung senador. Ito sinabi ito talaga ang malupit eh. Yan, galit na galit si Senator Villanueva oh. Oh, ito kulelat ka po eh. Ha? Ang pagkakulelat mo malupit. 35 something si Sara Duterte. 35, ikaw 0.5. Ang layo. 35.7 eh. Si Sara Duterte, 35.7. Ikaw 0.5. Mataas pa sa'yo yung point ni Sara. Mataas pa yung point ni Sara kaysa sa buo mo. Imagine nyo po kung magiging Prime Minister yan. Yung pinakakulelat sa presidential survey, no? Ibig sabihin po ng pinakakulelat, ano ibig sabihin? Siya po yung pinakaayaw. Siya po yung pinakaayaw ng tao na maging presidente. Ano po yung presidente? Pinakamataas na pinuno. Pero dahil magtsatsa kayo, pag nailusot niyo yan tsatsa, ikaw na. dahil magtsatsa kayo, Walang kahirap-hirap. magiging pinuno ka ng buong Pilipinas, yung pinaka-inaayawan na tao para mamuno sa Pilipinas, siyang mamumuno through Prime Minister. Yan po, kaya mahirap yan tsatsa na yan. Tingin ko kasi kahit hindi mangyayari yan. Kasi kung ayaw talaga ng mga tao, no, dun sa mamumuno na yun, hindi ko na pinipinpoint kung sino yung mamumuno na ayaw ng tao. Basta ako nag-ano lang na, kung sino man ang mamumuno na ayaw ng mga tao, siguradong hindi sila papayag na pamunuan ng lahat ng tao dito sa Pilipinas ng taong ayaw nila. Diba? Siguradong lalaban ng mga tao niyan. Ipaglalaban nila yung karapatan nila niyan. Once na ang mga tao ay nagsama-sama, nagkaisa, walang laban kahit na ikaw pa yung mataas. Ilang beses nang pinatunayan niya sa ibang bansa nga eh, di ba? Napatunayan yan. May mga pinabababa ang mga tao. Di ba? Kahit dito sa Pilipinas, nangyari din yan. Iba ang mga tao kapag ang PC ay naputol na. Once na magsama-sama yan. Kaya nila pinalulusot yan dahil hindi siya makakalusot sa aktual. Kahit ngayon mag-combine pa kayo ni Tulfo. Dati iniisip ko, gagamitin ito si Tulfo, gagawin Vice President eh. Pero mag-combine pa kayo, hindi pa rin kayo aabot kay Sara Duterte. Kasi ilan si Tulfo? 20-something? Tapos ilan ang dagdag mo? 0.5? Nakamahap. O yan, dami po nagpapatotoo. Kahit po, Diyos ko, kahit mga taga rito eh. Kaya natin patotohanan eh. Tsaka meron po bang people's organization na nakalatag sa buong Pilipinas? Kahit nga po yung angat buhay ni Lenny, hindi po nakalatag sa buong Pilipinas eh. Wala pong people's organization na nakalatag sa buong Pilipinas na ang bilis magtrabaho. Kalahating buwan, napapirmahan na lahat ng 12% at 3% per precinct. Per precinct ha. Tapos i-deny mo lang. Grabe naman. Alam niyo po kung ano po magkakaroon pag pinilit po yan. Halimbawa po, pinilit po yan dahil yung COMELEC tinatanggap eh. Nagbibigay ng certification yung COMELEC, nagbibilang. Nakita natin sa mga video yung COMELEC, nagbibilang. Pag tinanggap po ng COMELEC yan, at pinatotohanan nila na naabot, at yan ay kinonsider nilang People's Initiative, magkakaroon po ng constitutional crisis. Alam niyo po si Tambi, no? Wala po siyang pakialam sa lahat. Wala po siyang pakialam sa Pilipinas. Magkagulo man kayo dahil sa akin, sa ambisyon ko. Nagugulat talaga ako rito kay Tambi, no? Yung harap-harapan. Ang hirap talaga maging paganyan, makasarili. Ang hirap. Yan yung kaya niyang yung meron tawag diyan eh.
congenital liar ba? Mayroon tawag diyan yung talagang kaya niya, yung wala siyang kaba na. Ako kasi madali ako mahuli pag nagsisinungaling. Nararatel ako. Siya hindi. Tinanggi niya yung lahat. Wala, hindi ko inatake si Sara Duterte. Lahat ng atake sa mga Duterte galing sa House of Representatives. Hindi mo alam? Ito po ang sabi ni Coco Pimentel, this is an abuse and a mistaken use of the third mode of amending the Constitution, People's Initiative, because na-hijack na ng House of Representatives ang proseso. Hinijack nyo yung proseso ng People's Initiative. If they have brilliant ideas, the mode reserved for them is through a constituent assembly at huwag nilang i-hijack yung People's Initiative kasi para sa taong bayan yun. Iyon. Ang ibig sabihin, ang naunang naisip ng taong bayan ay procedural at palakasin ang kapangyarihan ng House of Representatives at sila na ang bahala. Do you think that's People's Initiative? Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Philippines Trending News at syempre natunghayan natin yon na si Sir Badong Aratoles na binigyan natin ng reaksyon. Di ba? Parang ang nangyayari dito kapag nagkaroon ng ganyan at nakumpleto nila yung pirma ng tao, ibig sabihin yung mga tao ang nagdesisyon na maging malakas ang Kongreso. Ayun. Mga katunay, gusto nyo ba yun? Mga katunay, comment lang po kayo sa comment box sa masasabi nyo dito sa ating napanood at binigyan ng reaksyon. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.